Mapagpalang gabi sa ating lahat mga katropa. Meron na naman akong video na ipapapanood sa inyo. At magtanong ako kung sino sa tatlong presidente ang pinaka the best ang foreign policy dyan sa West Philippine Sea. Unahin ko pagpapanood sa inyo itong kay PRRD. Sunod yung kay President dati Pinoy. At ang huli ay si BBM. Ito na, panoorin natin at pakinggan. At kayo na ang magtimbang-timbang. Dito lang tayo sa katotohanan na, base sa kita at saka sa pangyayari. Yung lumabas sa social media at saka yung sa pangyayari. Kasi dyan natin matimbang-timbang ang alin yung totoo at sino yung video pinaka the best sa kanilang tatlo. Kumbaga comparison, ito na. Panoorin natin at pakinggan. Isang tanong lang ako kay Carpio pati kay Albert. Kung bright kayo, bakit nawala ang West Philippine Sea sa atin? Oops! Ito, madaling salita, bago siya nakaupo kasi, nandyan na yun eh. May ano na yung China dyan, nakatayo na sila ng artificial island. Hindi naman natin pwede nga baliktarin yan dahil lahat ng mga tao sa Pilipinas, mamamayan, alam yan. Kaya tingnan mo yung PRRD, nagtatanong siya kung bakit nawala sa atin. Kasi ang pagkakaalam ko dyan, sa panahon ni Pinoy, President Pinoy, nagka-stand up yung ano natin dyan, yung men in uniform at saka yung China. Umano yung Amerika, tapos yun ang sabi, atras ang Pilipinas, atras ang China para maiwasan yung hindi pagkaunawaan. Ang Pilipinas umatras, ang China ay hindi pala umatras at nagpatuloy. Kaya yun yung ano dyan, umpisa. Pag upo ni PRRD, nandyan na. Yun nga lang, marami mga Pilipino nga nagsasabi na wala namang basihan. Binigay daw yun sa China ni PRRD, meron pang mga balita di umano'y sa yung social media nga ang Pilipinas nagiging ano na, probinsya na ng China, pero puro yan walang basihan. Kaya tayo na ang maghusga base sa nangyari at saka sa mga balita. Ito ituloy natin, maganda to. Ito, tatlo tong video clip nga ipapanood ko sa inyo at dito natin makuha kung sino ba talaga ang magandang may foreign policy nga walang naapektuhan dahil mayroong naapektuhan nito nga mga tiyan. Sa tatlong presidente na to, itong tatlo na to may mga tiyan nito nga nagkaroon ng problema, nagugutom. Ito, tuloy natin at bago ko mamaya sabihin kung bakit ko nasabi nga may mga maraming tiyan nga nagkaroon ng problema dyan. Ito. Panahon ninyo yun eh. Panahon ninyo na talagang nandiyan kayo sa pwesto. Kung bright kayo, bakit nawala ang ngayon na ng China ang China na ang naghahawak doon? Oops. Diba? Yun yung mga tanong niya. At tingnan natin kung anong pinagagawa yung pamaraan niya. Kasi ganito, sabihin ko na sa inyo, yung sinabi ko nga may mga tiyan nga nagugutom. Sa panahon ni dating Pinoy, di ba, dyan yung nagka-umpisa nga matindi. Hanggang sa humigpit yung China, may maraming mangingisda nga hindi na makakapasok dyan. Yung lugar na yan, sa mga mangingisda nga malapit dyan, yan lang ang inasahan. Madaling salita, hindi sila magapangisda, anong mangyari? Gutom. Yun talaga ang dyan, number one. Nagugutom sila dahilan sa problema dyan, yung hindi pagkaunawaan. Madaling salita, kayo na magtimbang-timbang kung sino ang the best dyan. Kasi katulad yan, maliban sa balita, kita natin nga merong hinahabol, yung hindi na sila talaga makapasok. Dyan lang sila umaasa, wala silang ibang hanapbuhay. Kaya nabalita yon nga maraming nagbinta ng mga pangingisda na gamit kasi wala na talaga o ilang tiyan ang nagugutom sa problema na yan. Lahat yan puro gumawa, yung tatlo na yan, iba-iba nga lang yung pamaraan nila sa pag-handle sa foreign policy dyan, pero puro yan kabutihan ang ginawa nila. Puro yan kabutihan.
para sa bayan. Kaya nga malaki ding bagay yung pag-ano ni Pinoy dyan, yung umano sa arbitrarial, nanalo tayo, may papel na tayo na hawak-hawak nga atin yan. Ang problema, hindi naman tayo makaano kung magmatigas tayo dahil wala tayong kakayanan. Makita naman natin kung baga yung barko sa China, isang piraso pumupunta dyan yung atin, yung ilang piraso maliliit pa yung sa kanila, ang lalaki. Anong panlaban natin dyan? Wala. Kaya ituloy natin to. Ako na yung nilulus-lus ninyo na magawa ng paraan. Alam mo, Tama naman talaga. Binanatan siya ng binanatan sa pag-upo niya. Ngayon kung hindi natin nakita yung umpisa at wala tayong alam sa umpisa, tumalon tayo sa pagpapanood doon sa panahon ni PRRD, magiging masama siya. Di ba? Magiging masama kung sino yung nagtatrabaho na karapat dapat, yun tuloy mapasama kung hindi natin alam. Kasi may kasabihan nga, ang kasinungalingan ulit-ulitin sa pagpatotoo, magiging totoo yan sa mga taong hindi alam ang katotohanan. Yan yung nangyari sa iba, o yun baka naman dahil nagkakita ko social media o sa balita, yung mga comment kadalasan baga naman alam din naman nila pero ayaw lang nila sa pagkatao ni PRRD. Ang inano nila ang anong tawag nito, politiko, yung pagkatao hindi sa ginawa, yung pagkatao ng politiko at saka kasikatan siguro. Kaya binanata nila to. Maraming banat nga taliwan sa pangyayari. Kaya yan yun, isa yun. Kaya nagtanong ako sa inyo kung alin yung pinagkadabis. Dahil pagkatapos nitong video na to, matimbang-timbang natin kung sino ba talaga ang pinagkadabis. Kasi unang-una, mayroon talagang apektado nito. Sa tatlong presidente na to, mayroong isa dyan nga walang apektado, walang naapektuhan sa foreign policy niya. Mayroong iba dyan, maganda yung ginagawa, kaso lang may apektado. May mga apektado. Ituloy na. hindi yung tribunal, wala na makatalo sa atin doon. Nobody in the United Nations will. Diba, yung mga nakaraan, nagkaroon ng problema, may alam natin nga yung may naanuhan ng kamay, yung nag-agawa ng mga ganito, may mga hinaharang, yun nga yung sinabi ko. May apektado. Puro maganda yung ginagawa nila pero hindi na balance yung kumbaga may problema. Kaya nagtanong ako kung sino yung pinakamaganda nga foreign policy. Ituloy natin. Kasi ganito yan. Yung sinabi nila nga may mga kaalyado tayo, marami nag-ano pa sa atin, yung anong tawag nito, nag-ensayo. Pero tingnan mo yung mga nakaraan, hindi mabigyan ng yung mga nandyan nga mga natin nagbabantay dahil hinaharang. Wala mang tumulong yata kasi wala din naman akong narinig at nakita sa social media. Palagi akong sumusubaybay dyan sa natin, yung takbo ng Pilipinas kung anong nangyari. Kaya yan, nagtanong ako sa inyo. Ituloy natin to. Ang ating for China, tapos na yon na may decision na ayaw nilang sumunod. Tayo naman, we have the decision but we are at a loss of how to get back physically the West Philippine Sea. Yun yung nga meron na ngang papel nga atin yan. Ang problema hindi naman sumusunod yung China sa papel na yan. Tayo naman walang kakayahan. Kaya anong solusyon sa namumuno sa atin? Yun. Di ba? Ituloy natin to. Dahil may papel Uy, amin yan. Ayaw din naman nilang sumunod. Tapos anong gawin natin atin yan. Sa pulisiya sa nagdala. Ituloy natin. Ang anaabutan ko, talo na tayo, ang China, kumasa na ng husto na kanila talaga. Yun. Diba? Naabutan niya. Diba? Tama. Naabutan niya. Totoo naman talaga. Naabutan niya. Nandyan na yung lahat. Kumbaga, sumalo siya ng mabigat nga problema sa lugar na yan
Nandiyan na lahat. Atin nga yung papel. Kaya pasalamat tayo ni Pinoy. Dapat palakpakan natin dahil yun, yung ginawa niya napaganda. Pumunta sa arbitrarial, inasikaso nila nga amin, ganito ganyan, at tayo din naman ang nanalo. Ang problema, ayaw naman doon sa sa isa. Anong solusyon nga maganda, nga walang maapektuhan? Yun. Ituloy natin to. Kaya I have a choice of going to tayong lahat kasi wala talaga tayong armas na or I will just send my soldiers which I will never do. Totoo yan. Kahit siguro sinong mag-isip, sabi lang naman yan o ano lang naman yung kaya natin yan, yung lakas lang ng loob. Sa dami ng China dyan. Tapos tingnan mo nga yung nangyari nitong kapanahonan ng BBM. May nagawa ba tayo? Isang barko maliit pa. Tapos sa kanila, ang dami harang-harangan nababangga tayo. Wala talaga tayong kakayahan. Kaya tama talaga ang foreign policy ni PRRD. Sa akin lang to ha, sa akin. Tama talaga. Isa pa, ganito. Kaya nasabi kong tama. Dahil unang-una, walang nangyari sa mga men in uniform natin nga nagkaroon ng problema dahil sa ginawa niya. Kumbaga nakakapasok, nakakahatid ng pagkain. Yung mangingisda, nakapangisda, nabubuhay yung pamilya. Dahil yung nangingisda na dyan, yun lang yung hanap buhay nila. Sa panahon ni Digong, nakakapasok sila. Yung mga men in uniform nga dyan sa West Philippines, malaya silang nakapasok, labas-pasok. Anong gawin nilang dyan, maghatid na pagkain, maliban na lang sa hindi pinagkasunduan. Kaya may kasunduan yan ito ang huwag ninyong gawin, ito sumunod ka lang, ay pwede talaga sa panahon ni Tatay Digong. Kasi yung sa panahon ni Pinoy, okay yung niya, nagginawa niya, pero may apektado, may maraming tiyan nga nagugutom. Nagumpisa yung doon yung hindi pagkaunawaan. Doon yung nagumpisa Tapos maraming Pilipino na mangingisda nga hindi na makapasok dyan. Maraming tiyan nga nagugutom. Dahil yun lang inasahan. Maraming nagbinta ng panggamit sa papangingisda. Yung pamilya, anong kainin. Kaya doon masabi ko na at maisip kong kawawa naman to paano kaya solusyonan yan nga napagkahirap yung sitwasyon dyan. Yung foreign policy ni Tatay Diggs, kaso lang bahira ng hindi maganda nga mga kwento. Ngayon nga yung sinabi ko kanina, taliwas naman yun kasi sabi binamigay sa panahon ni Tatay Digong. Sa sinabi ko, wala namang nawala kahit ganito kalaking bato dyan. Dahil nakaupo siya, nandyan na yan nga problema. Inano lang niya kung ano yung magandang solusyon. Sa akin lang to base sa akin lang pananaw at gakita ko nga balance yung pangyayari. Walang nawala sa lugar na yan, bagkus gumanda pa dahil yung mga nakaraan nga hindi nagkaunawaan yung dalawang bansa, yung atin at saka itong kabila, yung China, hindi kinuha yung mga produkto natin. Kawawa yung mga ng saging, di ba? Nakita naman yun. Yung panahon ni Tatay Digong, sabi niya, kung maalaala ninyo, bakit hindi kinuha yung produkto namin saging? Kung hindi siya maganda, marumi, linisan ng tubig. Tingnan mo yung ginawa ng presidente natin na yan. Tapos kinuha na ulit ng China, nagsabi pa nga, sige, yung mga produkto ninyo, bilhin natin. Walang naapektuhan at walang nawala. Di ba? Yun yung, para sa akin lang sa sinabi ko, yun yung the best sa tatlo. Makita naman ninyo yan. Inuna ko lang tong kay PRRD. Sunod tong kay Pinoy. Huli natin yung kay BBM. Ituloy natin. Tama yung sinabi niya. Talaga. At yung ginawa niya. Hindi ko ipalaban yung mga sundalo ko. Kinanglan ko may laban, manalo tayo. Ganon ka-wise ang presidente na to. Hindi niya ipapalaban o ipadala doon kung walang kasiguraduhan. Sige, mag-isip tayo. Kung ipadala yan doon at magtigasan tayo, may kasiguraduhan ba tayo nga kampihan dyan sa mga
ano natin, kaalyado. Ngayon, nangyari, di ba, yung kay BBM. Di ba, yung may nagkasubukan yan may tumulong ba sa atin? Kayo na magtimbang-timbang. Kayo na mag-analyze kung alin yung pinakadabis base sa nakakita at saka sa sitwasyon yung nangyayari. Di ba? Tama talaga yung niya. At saka yung mga nagugutom noon nga mangingisda nakakapasok na nga, hindi ba napakalaking bagay yun? Walang nawala. Inangkin nila, inangkin rin natin, tayong lahat na kinabang, kahit pa matapos yung mundo, okay lang yan kung tutuusin, kaysa magpili tayo tapos hindi naman tayo makapasok dyan, maraming nagugutom. Yung produkto natin, pag hindi bilhin, kawawa. Sinong kawawa? Example lang, kung ako nagtatanim ako ng doon ko ibinibinda sa bansa na yan, kaso lang nagkaroon ng problema yung na yan, katulad yan, hindi bilhin, anong mangyari sa akin? Ganun lang yun, kasimple. Samantala kung pinagpatuloy yung kay PRRD, okay, tuloy-tuloy lang tayo. Sige, makinabang tayo dyan sa produkto dyan. Di ba napakaganda? Yun, sa akin lang naman to. Kumbaga, sa akin lang to. Kung ako masunod. Ito yung foreign policy ni Pinoy. Ito yung niya, mga sinasabi. Sa sinabi ko, lahat yan nagtatrabaho para sa ating bansa. Ikabubuti sa ating bansa. Ang tanong lang kung alin yung mas pinakadabis. Di man lang natin makuhang sa atin sa loob mismo ng ating bakuran. Malinaw ang pahiwatig natin ngayon sa buong mundo. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Walang masama doon para sa akin. Tamang-tama yun. Hindi pwede nga ang atin kunin sa iba. Kaya, ano ang pamaraan nga hindi makuha sa iba at maganda nga solusyon nga walang mangyari nga hindi maganda, walang apektado sa mamamayan, sa taong bayan ba? Ituloy natin to. Kay kay Pinoy to, kay dating President Pinoy. Tuloy natin. Parating na ang mga capability upgrade at modernization sa mga kagamitan ng ating sandatahang lakas. Literal na pong naglalakbay sa karagatan papunta rito ang kauna-unahan nating Hamilton-class cutter. Isang mas modernong barko kung seguridad na rin. Siya, kumbaga naghanda, pero may kasabihan, aanhin yung damo kung patay na ang kabayo. Kung kailan nagkaroon ng problema, saka naman tuloy tayo nag-asikaso sa mga ganyan. Maliit tayo nga bansa, unti lang tayo kung ikumpara sa kanila, kulang pa tayo nagagamitan, ngayon lang tayo, hindi masama, kumbaga maganda, kaso lang huli na ang lahat kumpara sa akin. Kung noon sana yung anong komplikado dyan, naghanda, ay basin, baka sakali pwede, kaso lang nahuli. Ituloy natin to. Mangaway. Pero kailangan ding mabatid ng mundo na handa tayong ipagtanggol ang atin. Tama yan, walang masama dyan sa sinabi ko. Hindi talaga pwede nga hindi natin ipagtanggol. Isa lang bansa natin, kung kunin saan na tayo. Ang problema kung anuhin naman yung lakas natin ng loob, tapang natin kung wala naman tayong panglaban. Samantala, kung idaan lang muna sa usapan katulad sa ginagawa ni PRR, base lang to sa akin, ulitin ko, nga walang nawala, nagkasundo ng maayos, happy ang lahat, walang nagugutom, walang nasasaktan, mas maganda. Oops, ito naman yung kay BBM. Ito yung utos niya sa men in uniform natin. Walang pagkakaiba sa kay Pinoy. Ang may kaibahan lang yung kay PRRD, diplomasiya. Ito, panood ko sa inyo. Must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. Dapat maging handa ang hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagresponde at maidepensa ang bansa sa anumang banta sa seguridad. Ito ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga bagong promoted na generals at flag officers. Napaganda rin yung foreign policy. Walang pagkakaiba sa kay Pinoy. Ang PRRD lang ang
may pagkakaiba. Yun nga lang, nakita man natin itong mula pag-upo ni ni BBM, di ba? Nakita natin yan nga may problema talaga yung mangingisda natin nga sa panahon ni PRRD makapasok, walang nagkaroon ng problema. Ngayon hindi na naman makapangisda. Ilang tiyan ang nagugutom dyan dahil dyan lang umaasa sa lugar na yan, yung mangingisda na yan. Yun, di ba? Ituloy natin to. Ayon kay Pangulong Marcos, bagamat may maganda ng development sa internal security situation, marami pa rin anyan dapat gawin. Oops! Ayon sa presidente natin, may mga magaganda. Ano namang maganda gaya dyan? Anong maganda? Kapag nagpatuloy yung mga balita at saka yung gagakita natin at saka yung pangyayari nga hindi na naman makakapasok yung mangingisda, hindi makahanap buhay. Yung mga men in uniform, pahirapan bago makapunta dyan. Yung mga sinasakyan nila, minsan sinabi ko, puro yan nagtatrabaho, puro yan may layuning maganda. Ang tanong dyan, sino ang pinakadabis? Kayo na ang humusga sa tatlo na yan kung sino ang pinakadabis. Kasi kung ako ang papiliin, dito ako sa tatlo, dito ako sa pinakaiba nga pamaraan. Walang halong tapang ang ginamit. Kumbaga nag-iusap si PRD. Yung mga nagugutom natin nga hindi nagkakapasok, di ba? Nagkakapasok na. Ayun, kung ako ang papiliin. Mga tropa, bago ko tapusin yung munting video natin, ako ay small content creator pa lamang. Sana ibalato na lang nyo sa akin ang pagkalimbang sa notification bell at saka sa subscribe button para updated kayo sa susunod kong upload. At napakalaking bagay para sa akin yung pagkalimbang ninyo na yan. Maraming salamat at sana nagustuhan ninyo yung munting video natin at sa sunod na namang muli. Maraming salamat ulit at bye bye.